Sa mundo, may mga taong dumaan sa pagkabata na hindi katulad ng sa iba. Habang ang karamihan ay naglalaro, nagkakamali at walang iniisip na responsibilidad, may ilan na maaga pa lang ay natutong maging matatag. Sila ang mga taong napilitang lumaki ng mas maaga kaysa sa dapat. Maaaring dahil sa kahirapan, problema sa pamilya, pagkawala ng mahal sa buhay, o mga sitwasyong nagpilit sa kanila na maging adult kahit bata pa lang. At ayon sa psychology, ang mga taong lumaki ng ganito ay nagkakaroon ng mga natatangi ugali at pananaw sa buhay. Hindi ito laging negatibo, pero hindi rin ito madaling karanasan. Halika at pag-usapan natin. Una, sila ay kadalasang sobrang responsable. Kung lumaki ka sa sitwasyon na ikaw ang kailangang umintindi sa mga problema sa bahay, natural na matuto kang maging responsable. Maaga kang natutong mag-adjust, maaga kang natutong mag-isip para sa iba. Habang ang ibang bata ay iniisip lang kung anong laro ang susunod, ikaw ay iniisip na kung paano makakatulong sa pamilya. Sa psychology, ito ay tinatawag na parentification. Ang sitwasyon kung saan ang isang bata ay napipiliting gampanan ang papel ng isang magulang o matanda. Dahil dito, maraming taong lumaki ng maaga ang nagiging mature beyond their age. Pero may kapalit din ito. Ikalawa, nahihirapan silang magpakita ng kahinaan. Dahil nasanay silang maging matatag, madalas ay ayaw nilang ipakita kapag sila ay pagod, nasasaktan o nalulungkot. Pakiramdam nila kailangan nilang manatiling malakas. Minsan, kahit sila na ang nangangailangan ng tulong, sila pa rin ang unang tumutulong sa iba. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong lumaki ng maaga ang nagiging strong friend sa grupo. Sila ang pinupuntahan ng iba kapag may problema, pero bihira ang nagtatanong kung sila naman ay okay lang. Ikatlo, sila ay may malalim na empathy sa ibang tao. Dahil naranasan nila ang hirap ng buhay, mas naiintindihan nila ang pinagdadaanan ng iba. Hindi sila mabilis maghusga. Kapag may taong dumadaan sa problema, hindi sila agad nagsasabi ng, okay lang yan. Sa halip, marunong silang makinig. Alam nila kung gaano kahalaga ang simpleng presensya ng isang taong nakakaintindi. Ikaapat, madalas silang maging independent. Ang mga taong napilitang lumaki ng maaga ay hindi sanay na umaasa sa iba. Natuto silang magdesisyon para sa sarili, natuto silang tumayo kahit walang sumusuporta. Ito ang dahilan kung bakit maraming ganitong tao ang nagiging matatag sa harap ng problema. Pero may downside din ng sobrang independence. Minsan, nahihirapan silang humingi ng tulong. Pakiramdam nila kailangan nilang kayanin ang lahat mag-isa. Ikalima, may bahagi sa kanila na pakiramdam ay may nawalang bahagi ng kanilang pagkabata. Kahit gaano sila katatag ngayon, may tahimik na bahagi sa loob nila na nagtataka. Ano kaya ang pakiramdam ng maging bata lang? Yung walang iniisip, yung walang responsibilidad, yung simpleng masaya lang. Hindi ito laging sinasabi pero maraming taong lumaki ng maaga ang may ganitong pakiramdam. At minsan, kapag sila ay tumatanda na, doon pa lang nila hinahanap ang mga bagay na hindi nila naranasan noon. Ang paglalakbay, ang pag-enjoy sa maliit na bagay, o ang simpleng pahinga. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na napakalinaw. Mga taong lumaki na maaga ay kadalasang nagiging napakatatag na tao. Hindi dahil pinili nila ito, kundi dahil tinuruan sila ng buhay. Tinuruan sila ng karanasan, tinuruan sila ng mga pagsubok na hindi lahat ay kayang harapin. At kung ikaw ay isa sa mga taong napilitang lumaki na maaga, tandaan mo ito. Ang katatagan mo ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng lahat ng laban na nalampasan mo. Pero tandaan din, hindi mo kailangan maging malakas sa lahat ng oras. May karapatan ka ring mapagod. May karapatan ka ring magpahinga. Dahil kahit ang pinakamalakas na tao ay kailangan ding alagaan ng sarili. At minsan, ang tunay na lakas ay hindi ang pagdadala ng lahat ng problema mag-isa, kundi ang pag-amin na kailangan mo rin ng pahinga. Ngunit may isa pang mahalagang aspeto sa psychology ng mga taong napilitang lumaki ng maaga. Madalas silang maging overthinker. Dahil bata pa lamang sila ay nasanay ng mag-isip ng malalim tungkol sa mga problema, giging natural sa kanila ang pag-analyze ng bawat sitwasyon. Iniisip nila ang mga posibleng mangyari, ang worst case scenario, ang epekto ng kanilang mga desisyon sa ibang tao. Habang ang ibang tao ay kayang magdesisyon ng mabilis, sila ay madalas na nagdadalawang isip. Hindi dahil mahina sila kundi dahil nasanay silang maging maingat. Sa kanilang karanasan, alam nila ang isang maling desisyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay. Kaya bago sila gumawa ng hakbang, iniisip nila ito ng mabuti. Sa pangkatangian ng mga taong lumaki ng maaga ay mabilis silang maging emotional
emotionally mature. Habang ang ibang tao ay natututo pa lamang tungkol sa emosyon at relasyon sa kanilang pagtanda, sila ay maaga pa lamang ay nakaranas na ng matinding emosyon. Pagkawala, responsibilidad, pagkabigo, at minsan kahit ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Dahil dito, mas malalim ang kanilang pag-unawa sa damdamin ng tao. Alam nila kung kailan ang isang tao ay nasasaktan kahit hindi ito sinasabi. Alam nila kung kailan kailangan ng isang tao ng katahimikan kaysa sa payo. Ngunit may isa ring hamon na kinakaharap ng mga taong lumaki ng maaga. Minsan, nahihirapan silang mag-enjoy sa simpleng bagay. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil nasanay silang maging seryoso sa buhay. Habang ang ibang tao ay kayang tumawa sa maliliit na bagay, sila ay madalas na may iniisip na responsibilidad o problema. Ang kanilang isip ay laging nakafocus sa kung ano ang dapat gawin, kung ano ang kailangang ayusin, at kung ano ang susunod na hakbang. Pero kapag natutunan nilang bitawan kahit sandali ang bigat ng responsibilidad, doon nila nararanasan ang isang bagay na matagal na nilang hindi nararamdaman, ang pagiging malaya. Isa pang interesting na psychology ng mga taong lumaki ng maaga ay madalas silang maging tagapangalaga ng ibang tao. Pero sa kanila ang tumulong. Kapag may kaibigan na may problema, sila ang unang lalapitan. Kapag may miyembro ng pamilya na nangangailangan ng suporta, sila ang unang kikilos. Hindi dahil obligasyon nila, kundi dahil iyon ang nakasanayan nilang papel sa buhay, maging sandalan. Pero minsan, dahil palagi silang nagbibigay ng suporta sa iba, nakakalimutan nilang alagaan ang sarili nila. At ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan matutunan ng mga taong lumaki ng maaga. Pag-alala na hindi nila kailangan akuin ng lahat. Hindi nila kailangan solusyonan ng bawat problema. At hindi nila kailangan maging malakas sa lahat ng oras. Dahil ang totoo, kahit ang pinakamatatag na tao ay may limitasyon din. At kapag natutunan nilang bigyan ng espasyo ang sarili nila para magpahinga, doon nagsisimula ang tunay na healing. Sa huli, ang mga taong napilitang lumaki na maaga ay may isang bagay na hindi madaling makuha. Malalim na wisdom tungkol sa buhay. Nauunawaan nila ang buhay ay hindi laging madali. Pero alam din nila na ang bawat pagsubok ay may dalang aral. At minsan, ang mga taong dumaan sa pinakamahirap na yugto ng buhay ang siyang nagiging pinakamalakas at pinaka-inspiring na tao. At kung ikaw ay isa sa mga taong napilitang lumaki na maaga, tandaan mo, ang mga karanasan mo ay hindi na sayang. Ang bawat hirap na dinaanan mo ay bahagi ng kung sino ka ngayon. At sa kabila ng lahat, napatunayan mo na kaya mong tumayo kahit gaano kahirap ang sitwasyon. At iyon ang isang uri ng lakas na hindi matuturo sa paaralan. Ito ay lakas na hinubog ng karanasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mo pang makarinig ng mga content tungkol sa psychology, buhay at pag-unawa sa sarili, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel. At kung ikaw ay isa sa mga taong lumaki na masyadong maaga, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang may parehong kwento. At minsan, ang mga taong dumaan sa pinakamadilim na yugto ng buhay ay siyang magiging ilaw para sa iba. Kung may natutunan ka sa video na ito, sana ay makatulong ito para mas maunawaan mo ang sarili mo o ang mga taong nasa paligid mo. Minsan, ang mga taong napilitang lumaki ng maaga ay hindi agad napapansin ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Dahil sanay silang maging matatag, akala ng iba ay kaya nila ang lahat. Pero sa likod ng katahimikan nila, may mga kwento ng sakripisyo, responsibilidad at mga laban na tahimik nilang hinaharap. Kung ikaw ay isa sa kanila, lagi mong tandaan, ang katatagan mo ay hindi kahinaan. Ito ay patunay kung gaano kalakas ang iyong loob. At minsan, okay lang din na ibaba ang mga balikat mo at magpahinga. Dahil kahit ang pinakamalakas na tao ay kailangan din ng pahinga at pag-unawa. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga taong maaaring makarelate sa mensaheng ito. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.